Mister, kuhanan mo ako ng litrato. Bilisan mo, kuya. Saan ka pupunta? Umuwi si kuya galing sa pagkuha ng pansit. Oh, Diyos ko. Akala ko susunduin mo ako. Dito ka na lang. Sasama ako sa kuya ko. Mauna na ako. Hoy, hintayin mo ako. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Bakit mo ako palaging iniistorbo? Ikaw saan ang bangka? Magpapark ako ng bike at pupunta ako. Pagkatapos ay ihahatid mo. Bukas ipapasyal kita rito para makapagpahinga ka. Sinabi ko na ayaw ko. Huwag mo akong guluhin. Oo, sige. Ganto na lang. Magmotor ka na lang. Tapos ako din. Tapos sabay tayo sa daan pa uwi para romantiko. Ginawa mo iyon, nahihiya ako, at saka baka magkamali ang mga tao, pati na rin ang mama mo at ang mama ko. Anong hindi pagkakaintindihan? Tama ang naintindihan niya. Pero sinisigurado ko sa'yo na mula ngayon, hindi kita guguluhin. Pumapayag ka na ba? Sumpa ito ukmi. Mas gwapo ang mabait. Huwag mo na akong sundan kung maaari. Kita-kits sa susunod na mga Sige, video. umuwi ka na sa inyo, tatay. Opo, binabati kita, tita. Oo, bakit hindi ka pumasok sa bahay? Nakatayo lang diyan? Opo, papasok na ako. Bubuksan ko na ang pinto. Nakakainis naman. Ano ba yan? Ano nangyari, tita? May gumawa ba? Nagsasabi ako ng totoo sa iyo. Wala akong nakitang tao na singsama ng ugali ni Tita Moy. Diyos ko, ano sa tingin mo? Kung may utang ang tao sa nanay mo, unti-unting bayaran kapag may pera. Tama ba? Pero itong babae, pinipilit mo siyang ipagpalit ang lupa sa'yo? Hindi ka ba galit? Ano? Pagkakabit ng lupa? Oo. Pero, sino yan? Talagang kasalanan, sino pa? Kita mo naman, ang nanay mo ay naghirap na. Kung pipilitin mo pa siyang magbenta ng lupa, paano na lang ang buhay ng nanay mo? Kanina, pumunta si tita sa bahay niya. Ang plano ay bibilan siya ng ilang Lotus Mirrors. Sinabi ni tita na nakita niya si Tia Modien at pinilit siyang pumirma sa isang papel na naglilipat ng lupa. Kaya sobrang galit ni tita at minura niya ng todo. Sobrang busy. Hoy, ikaw rin? Palagi kang sumasama kina Han at Hiep. Isang araw, mapapahamak ka dahil sa kanila. Kung ganon, hindi na ako magsasalita. Tungkol kay Hiep, seryoso ako. Hindi kailanman magbabago yan, gaya ng nanay niya. Paalam? Diyos ko, ang kanyang reputasyon sa paniningil ng utang. Hindi nakakaalam sa barangay na ito? Kaya, nakalimutan ko? Narinig ko na, sinabi mo sa mga kamag-anak na mahal mo siya. Totoo ba? Hindi po, tita. Sinong nagsabi niyan sa'yo? Diyos ko, kailan ko siya pinansin? Hindi ah. Kung ayaw mo, bakit ka pa nag-iingay? Babaeng ito, Mahal, palampasin mo na ito isang beses Ibinigay pa. mo ba iyon kahapon? Ilang taon na tayong magkasama, pero hindi mo pa rin alam kung ano ang pinakaayaw ko. This time, nagbabasa pa siya kasama ng empleyado. Pasensya na. Walang nangyayari sa amin ng babaeng iyon. Siya lang ay masipag sa trabaho, kaya inimbitahan ko siyang kumain. Hindi ako naniniwala. Mag-aasawa ako. Ano na ang mangyayari sa kanya pagkatapos nito? Huwag kang ganyan. Ako'y natukso lang naman. Hindi kita kailanman niloko, Puong. Magpahinga ka muna. Iniisip mo pa rin ba ako? Huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na siya. Malapit na siyang dumating. Malaki na siya ngayon. Siguradong maiintindihan niya na. Ngunit ikaw,
Hindi ikaw ang tatay niya. Sige na, baby. Patawad na. Bama, bakit po ninyo ako tinawag ng ganito kabilis? Nandyan ka na ba? Umupo ka? Ngayon na matanda ka na? Tiyak na maiintindihan mo ako? Hindi ako maaaring mamuhay na kasama ang isang lalaking hindi matapat gaya ng iyong ama? Maghihiwalay kami. Ikaw, bahala ka na kung kanino mo gustong sumama. Ma, makalma ka lang. May paraan pa para maayos yan. Alam ko na nagkamali si tatay at nakita na rin niya ang kanyang pagkakamali. Patawarin mo na siya at bigyan ng isa pang pagkakataon, ma. Huwag mong ipagtanggol ang iyong ama. Nagdesisyon na ako. Maghanda ka na para sa korte at iiwan mo na rin ang pwesto mo sa kumpanya. Mag-subscribe po kayo mga kapamilya. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Bakit ganun ang trato ni tatay kay nanay? Ano pa? Sabi ni Papa, ikaw ang kanyang dugo. Dapat igalang ang reputasyon ng tatay na ngayon ay isang Pranses. Sorry, hindi ko sinasadya. Wala naman talaga kaming ginawa ng babae na yon. Nagkataon lang na nakita mo kami habang nagkakainan. Min, paano mo matutulungan si tatay para makumbinsi si nanay na magbago ang isip niya? Pakiusap, tulungan mo si tatay, Min. Sa tingin ko, dapat gawin ni Lola ang lahat para mapatawad ni nanay si tatay. Ako naman, kakausapin ko si nanay. Ang mahalaga, kailangan mong maging totoo kay mama. Alam mo Daddy, ba? alam ko na. Tulungan mo ako, ha? Nanay, narito ako. Buksan mo ang pinto para makapasok ako. Anak, huwag kang humingi ng kahit ano para sa kanya. Ngayon, Sanengay, nabasyada ang nanay tungkol dito. Buksan mo na lang ang pinto, inay. Parang hindi mo yata gustong makita ang anak mong matagal nang nawala. Ma, buksan mo ang pinto para makapasok ako. Nanay, kung galit ka kay Lola, huwag mo na kaming idamay. Kung ipagpipilitan mo pa rin para sa kanya, magagalit ako sa'yo. Kalma lang. Ngayon, isipin mo, kung maghihiwa-hiwalay kayo ng tatay mo, mawawasak ang pamilya natin at hindi rin tayo magiging masaya. Matanda na rin si nanay. Maniwala ka sa akin, huwag kang masyadong magalit. Pinapahirapan mo ba ang iyong ina? Wala, gusto ko lang na palaging magkakasama ang pamilya natin. Ayoko mawala ang sinuman sa mga miyembro ng pamilya natin. Ma, kahit na mali si Tiyahin sa usaping ito, iniisip ko kung ano ang sunod na mangyayari. Hindi na muli magtatangka ang mga tao. Alam mo ba kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni... Ang galing mong magbiro kay nanay. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi magbabago ang isip ni mama. Dahil sa lupa. Alam ko, kahit anong sabihin ko, ang pinakamahalaga pa rin, Min! Oh? Ano ang nangyari sa iyo? Wala yun, ma. Mali lang ako ng konti. Mag-ingat ka palagi. Oo. Sandali lang, Tito Nam. Maayos na lang ang bahay, ano? Sa bahay natin, di ba, Tito? Nasaan ang doktor? Umuwi na siya sa city? Parang may kailangan siya ayusin sa bahay.
Nakita mo ba ang bahay nila, Kuya Nam? Ngayong lumipat ka na dito sa bayan. Mayaman. Sa aming lugar, walang sino man ang kasing yaman ng kanilang pamilya. Pagpasok mo sa bahay nila, parang isang palasyo. Tingnan ang mga mata ng baboy. Ano, Kuya Nam? Hindi ako naniniwala na mayaman talaga ang pamilya nila. Bakit naman siya nandito kung mayaman sila? Bakit siya nagtatrabaho dito? Siguradong may mali. Ano itong tunog na ito, Ina? dito, Sa lugar na to, nararamdaman mo. naririnig ko rin ito. Hindi ko alam. Pero alamin ko. Uncle Nam, nangako ka na. Kailangan mong suportahan ako. Sang-ayon ako sa iyo. Kailangan mong Nakikita ko na parang kakaiba kayo ni nanay. Mag-ingat ka, baka isang araw may pulis na kumatok sa inyo. Kung mahuli kita, nagagawa ng kahit ano, walang galang, walang awa sa lugar na ito, lagot ka sa akin. Pero hindi ko ginagawa ang anumang batas. Hindi mo pa ba nakikita? Ilang beses na, ako mismo ang nagbigay ng pera kay Ate Lua ng palihim sa nanay ko. Hindi ko alam. Ang mahalaga ay nakita kang mabuting tao ni Ihumay. Pero ako, pasensya na. Sa lugar na ito, ikaw ang paborito ko, Tito Nam. Pero ngayon, bakit parang nag-iiba ka? Gusto mo bang umalis na ako? Ayaw mo bang magbago? Matagal ka pa bago ka makarating sa Australia, bata. Salamat kay Uncle Nam. Matagal ka bang naghintay? Sobrang taas ng pride ko bilang babae. Pero alam kong may pinagdadaanan ka, kaya pinapatawad kita. O pasensya na. Kumusta na sina tatay at nanay mo? Ngayon pa baka hindi ko mesay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari diyan. Buong araw ngayon, kasama ko si nanay, nag-aalaga, nagbibigay payo kay nanay. Ngayon, ikaw naman, nasa sa tatay mo ang lahat. Pero sa tingin ko, patatawarin ni tita si Tito. Pero sa tingin ko, dapat kang manatili sa tabi ng mga magulang mo ngayon. Pwede bang mag-leave ka na lang dyan? At lumipat sa hospital ng tatay ko? Hindi pwede yun. Susubukan niyang pag-ayusin ang kanyang mga magulang. Marami pang kailangan gawin sa trabaho. Hindi ko lang kayang basta-basta iwan dahil marami pa akong dapat tapusin. Bakit hindi mo maiwan? May dahilan ka ba na hindi mo masabi? Pwede ka bang kumalma? Ayokong tuwing magkikita tayo, ay mag-aaway tayo tungkol sa bagay na ito. Alam kong nag-aalala ka, pero alam mo kung ano ang ginagawa mo. Oh, hindi mo maiwan ang lugar na yon? Ibig sabihin, gusto mo siya, di ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, pwede ba? Wala akong relasyon kay Youth Mai. Hindi ko naman binanggit si Utbi. Sa trabaho mo, maraming babae. Kita mo, maintindihan mo ba yan? Dinala mo pa siya sa bahay. Kung walang kahit ano, bakit lagi kayong magkasama? Nangyari ba talaga ito? May papaliwanag mo ba? Kasi, dahil Hindi mo kaya sagutin. Tama ba? Fuong Wok, pakinggan mo ako. Huwag kang maglagay ng masyadong maraming tiwala sa akin. Okay lang ba? Alam ko, palagi tayong magkasama. Parang pamilya na tayo. ¿Alguna vez pensaste que esa familiaridad y ese afecto te hicieron malinterpretar y engañar tus propios sentimientos? Samantalang karapat-dapat kang mahalin ng isang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ana, bakit hindi siya ang lalaking iyon? Kailangan lang kita sa tabi ko tulad ng mga tao na lumipas. Sapat na yon. Naalala mo pa ba ang mga ipinangako mo kay Ate Tuylam?
Ay, grabe. Nakikita mo ba ito, Lola? Wala akong ginawa sa kanya. Niyaya lang niya akong kumain. Dahil bagong pasok ka sa kumpanya, gusto mo lang magpalakas sa akin. Wala naman akong problema. Simulan na. Patawarin mo na ako. Mahal, ilang taon na tayong mag-asawa. Bibigyan ko pa si Ben. Pero isipin mo ang bata. Patawarin mo na ako. Sige na. Sumpa ko sa'yo. Mula ngayon wala akong sasamahan na ibang babae. Batang bay. Palalayasin ko siya sa kumpanya. Huwag mo nang gamitin si Min para takutin ako. Malaki na siya. Hindi na siya bata. At hindi niya kailangan ng isang ama na katulad mo. Tandaan mo, ang posisyon mo ngayon ay dahil sa tatay ko at sa akin. Ganito mo ba ako sinusuklian? Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko na pinapahiya mo ang sarili mo. Sasabihin ko sa'yo, kung maitaas kita, kaya ko rin kitang pababain. Sa oras na yon, kahit magmakaawa ka, wala rin itong silbi. Bay. Pero tayong dalawa ay mag-asawa na ng maraming taon na. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Diyos ko po. Kung iiwan mo ako, maapektuhan din ang batang iyon. Tapos si Tuylin at ang kanyang ama ay siguradong tatanggapin iyon. Lola, isipin mo Ang ako. future ko ba may anak na lalaki? Bukas, imbitahan natin sina Tuylin na kumain kasama si Lola. Sa mga pagkakataong ito, binanggit ko rin ang problema nila. Hindi ba gusto mo talagang bisitahin ka ng anak mo sa bahay? Nanay, tanong ko lang, saan galing ang pera para bumili ng 3 bagay na ito? Nasaan ang pera ni nanay? Ano sa tingin mo? Nanay, bakit mo ginagastos ang pera sa mga bagay na hindi naman mahalaga? Gusto mo, nanay? Lahat ng tao ngayon gumagamit na ng mga ganitong bagay. Sa ating pamilya, ako lang ang lalaki, hindi mo ba ako mahal? Kahit gamitin ko ito, hindi ka naman magagalit. Sobrang aksayahin mo naman ng pera. Pinaghirapan ko yan, kaya maingat akong gumastos. Bakit mo ginastos ang pera sa mga walang kwentang bagay? May isa pa dito. Bakit kahit saan ako magpunta ngayon, naririnig ko ang mga tao na sinasabing ikakasal ka na? Ako ang nanay mo, pero wala akong alam tungkol dito. At pinapalakpakan pa ako ng mga tao. Tama ang sinasabi nila. Nanay rin, maghanda na ng mga gamot. Maghanda ka ng mga pansit para sa bata. Hindi ko tatanggapin ng ganong klaseng manugang. May utak ka ba? Pinalo siya ng nanay mo? At ngayon, kailangan ko pang sunduin siya? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ma? Walang relasyon sina papa at tita. Mahal kita, ma. Gusto ko lang iligtas si Yube. Ngayon, hindi ako pinapayagan ni mama kumuha ng kuhol. Aalis ako sa bahay na ito. Sino ang tutulong kay mama sa pangongolekta ng utang? Huwag mo akong pilitin bumalik. Ngayon, dahil sa babaeng iyon, tinatakot mo ba ang iyong ina? Alam. Pero ang lakas ng loob mo. Tapos, mag-subscribe sa channel ng Gimme para hindi mo mamiss ang mga nakakaaliw na video. Bakit ganun? Bakit ka pabaya? Ha? Kapag may pera, higit na naapektuhan. Kapag may problema, higit na naapektuhan. Lagi na lang akong sinisisi. Ayun, natanggal na ako sa trabaho. Ano na ang plano mo? O dapat na lang natin ipagsabi ang ating relasyon? Ano ang sinasabi mo? Gusto mo bang ilagay mo at ako sa panganib? Tandaan mo, kailangan nating manatiling tahimik ngayong oras na ito. Pero bakit mo pinapalala ang sitwasyon? Pero talaga, pagod na ako sa lahat ng ito. Kailangan ko rin ng pera ngayon. Pera! 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 Buong araw, iniisip mo lang ba ang pera? Hindi ka ba makahinga nang hindi ito Huwag iniisip? kang sumigaw sa akin ng ganyan. Ikaw ang nagpasok sa akin dito. Ngayon, babaliktad ka.
Buti na lang. Buti na lang hindi pa niya natutuklasan ng anumang bagay. Sige, ako na ang bahala dyan. Mabilis! Bakit palagi kang sumusunod sa akin? Wala ka bang ibang gagawin? Marami akong trabaho, pero kailangan kong protektahan ang girlfriend ko. Paano kung may mangyaring masama sa kanya habang naglalakad siya, mag-isa? Kahit anong mangyari sa akin, wala kang pakialam. Hindi rin naman kita kasintahan. Kaya wag mo na akong guluhin. Ikaw at ang nanay mo ay gumawa na ng maraming masamang bagay. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Pero wala naman akong ginagawang masama. Paano mo nasasabi iyon? Nakita naming pinipilit ng mama mo si Miss Lua na ipagpalit ang kanyang lupa para mabayaran ang utang. Kailangan lang niya ng isang maliit na lupain para buhayin si Tan. Talaga? Pati ang nanay mo pinilit din siya. Ginawa ito ng nanay mo. Bakit hindi mo alam? Nagsisinungaling ka pa rin, hindi ako naniniwala sa'yo. Suweldo coffin. Oh, etong 2 bag para kay Baitan. At yung 2 pa para kay Bale. Pagkatapos mong ibigay kay Le, umuwi ka agad. Okay? Saan ka pumunta mula kaninang umaga? Nakatira ka sa bahay, tumulong ka naman. Pinipili lang ng mga bata na ibalik ang utang sa May lupa. utang siya sa akin. Kung wala siyang pera, kukunin ko na lang. Hindi ko naman siya pinipilit. Kahit sino ang pipilitin mo. Kahit kaninong lupa ang kunin mo. Pero pakiusap, huwag nyo nang gibitin ang pamilya ni Ate Lua. Sila na nga lang mag-isa. May kaunting bukirin lang sila. Pero gusto mo pa rin kunin. Itong batang ito, nakikinig kayo sa mga sinasabi ng ibang tao. Tapos ngayon, pinapagalitan mo ang nanay mo ng ganito? Pero kinuha ko ang lupa nila. Anong pakialam mo? Sa tingin ko, medyo mali rin ang ginawa mo. Saan gagamitin ang lupa ng nanay mo na parang walang kwenta? Nandyan pa naman ang pera, wala ka namang kinuha, bakit ka mag-aalala? Ngayon, sa panig mo, may mga tao bang kasama na pinapahiya ako ng husto? Hindi ko gagawin? Kung gayon, paano kakain ng bahay na ito? Pinapanatili ko ang aking dignidad? Bakit hindi nagkatapaos na tatay at anak mo? Hayaan mo na lang akong gumawa mag-isa, tapos sisigawan mo ako ngayon? Gusto mo pa bang mag-asawa? Ang sarap ng pagkain. Sa totoo lang, hindi ka dapat kumain. Dahil kay Tuylin, pinatawad kita. Tuylin. Tuylin, mau kang kumain. Tama si Tita Tang dyan, Tita. Oo nga. Pwedeng turuan mo ako kung paano lutuin ang mga ito? Marami akong alam ng mga putahe, pero sigurado akong hindi kasing sarap ng luto mo. Mamaya, busy si tatay mo, hindi siya Pumunta ka rito kahit anong araw. Nung kinasal pa lang ako, hindi rin naman marunong magluto si Bak. Nasa bahay, meron na kaming tao kaya hindi na kailangang magtrabaho. Pero pagkatapos mag-asawa at magkaanak si Min, magbabago iyan. Kaya nagluto si Mama para sa asawa mo. Katulad kita, gusto ko rin magluto para sa pamilya Mira, ko. Mama, Tuiling, vamos a comer. Papá está esperando. Opo, Vamos a comer. kumain Sí? ka ng marami. Hindi ka madalas makakakain ng luto ni mama mo dyan. At saka ilang buwan ka lang nawala. Pumayat ka na. Ganon din ang tingin ko. Hindi ka ba kumakain ng tama doon? Nag-aalala ang iyong ina? Wala yun, inay. Pag-uwi ko, kumain ako ng marami. Pero, hindi pa ako sanay sa bagong kapaligiran. Ma, hindi mo ba nakikita na ang ahas ay nadoble na? Oo. Ano man ang sabihin. Basta matapos mo lang ang trabaho diyan, pagkatapos ay aasikasuhin na ng mga magulang mo ang kasal. Ang nanay mo, gusto niya talagang magkaroon ng apo ngayon. Wala nang kailangang sayangin pang oras doon. Nakikita ko na kayong dalawa ay pwede nang magpakasal. At si Min, pagkatapos ng kasal, lilipat na rin siya rito para magtrabaho. Nanay, pwede ba nating pag-usapan ito mamaya? Kasi marami pa akong kailangan gawin ngayon. Palagi kang parang bata. Kapag may asawa na ang lalaki,
doon lang siya aasenso. Tingnan mo ang tatay mo. Kung hindi niya pinakasalan ng nanay mo, sa tingin mo ba aabot siya sa kinalalagyan niya ngayon? Ang babaeng ito. Halika na at kumain. Pero kanina pa kami nag-uusap. Hindi ko napansin. Mama, magtatrabaho ako doon bukas. Aalis ka na bukas? Kakauwi mo lang kahapon. Kape na ha. Kasi walang tao sa health center sa ibaba. Umakyat ako dito, iisa lang ang doktor sa ibaba. Akala ko, makakauwi ka ng ilang araw. Kung isang araw ka lang dito, bakit ka pa umuwi? Nakakalungkot lang. Huwag ka nang malungkot. Anak niyo ako. Oo, uuwi ako sa katapusan ng linggo. Malapit lang naman ang biyahe ko pa uwi. Kumain ka na, Em. Kain na. Fi, hindi ko alam kung anong gagawin ko para mamatay na lang ako. Ano? Kumalma ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Fi, ako, hindi ko alam kung kanino siya nakikinig. Tapos pinilit akong mag-asawa. Ayoko, sinaktan ako ng tatay ko at ikinulong. Inom muna ako, kaya lang ako nakapunta dito. Puwersahang pagpapakasal? Sino? Si Edgar nga to. Diyos ko. Si Mang Edgar ba? Tandaan mo. Sabi nila may asawa na siya. Nung araw, gusto mo akong pakasalan pero hindi pwede. Pero narinig kong nag-asawa ka na. Nasaan ka na ngayon? Hindi ko alam. Narinig ko na iniwan na siya ng asawa niya. Ngayon, gusto niya akong pakasalan? Sigurado akong may utang ang tatay ko sa kanya. Kaya gusto niyang pambayad utang ako. Doy, ayaw na ayaw mong makinig. Ang mga matatandang manyak na yan, kailangan nating parusahan sila. Hindi na sila dapat magkaroon ng pagkakataon. Hoy ka! Subukan mong muli na kumbinsihin ang tatay mo. Hindi tama na hinihintay ka ng tatay mo ng ganito. Kumain ka na. Humingi pa ako sa tatay ko pero ayaw niya. Sinaktan pa niya ako. Totoo ba yan? Bakit may tatay na ganyan? Sige, dito ka na lang matulog ngayong gabi. Huwag ka nang umuwi, ha? Pumasok ka na. Min, gising ka pa ba? Ingat ka sa pagtulog. Kung talagang gusto mo yan, wala na akong magagawa. Pero mabilis ka ring magplano tungkol sa batang Tuylin. Huwag mo siyang paghintayin ng matagal. Nanay, wala talagang anumang namamagitan sa amin ni Toylin. Matagal ko na siyang tinitingnang parang kapatid ko. Gusto ninyo ni tatay na magkatuluyan kami. Pero hindi niyo kami tinatanong kung ano ang gusto namin. Frente a ella como una madre, no quiero que se sienta triste. Pero kung patuloy akong pipilitin ni nanay, gagawin Ano? ko... Hindi mo pwedeng ipahiya ang iyong mga magulang. Alam mo naman ang ugali ni Toylin. Mahal na mahal siya ni Papa. Kung pakakasalan mo ang babaeng iyon, mapapasa iyo ang ospital. Hindi mo ba naaalala? Gusto mo rin naman si Toylam noon. Wala namang pinagkaiba ang dalawa sa kanya. Sa tingin ko, Iba, syempre iba. At Toylin ay magkaibang tao. Simula pa noon, tinuring ko lang si Toylin bilang kapatid. Ang kasal na walang pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, paano pa ito magiging masaya? nakikita ko na ang batang yon ay napaka-cute. Ano pa ang hinihiling mo? O baka may iba ka ng kasama. Hindi po. Wala akong kadate. Sasabihin ko na, hindi ko matatanggap ang kahit na sino maliban kay Toylin. Anyan, ang bahay ay hindi kompleto. Mga kaibigan, mag-subscribe na sa Lala School Channel upang hindi ninyo ma-miss ang mga nakakatuwang video.
Pakawalan mo na ako, Tiyang. Hoy, Tito Chin, ano ba iniisip mo? Pinipilit mo siyang ipakasal sa isang matandang malapit ng mamatay? Sinasabi ko sa'yo, kahit si Tito Baysong ang magtanong sa akin, hindi ko siya papayagan. Natamaan siya. Hindi naman baliw para laging magpakita ng baraha. Sige na, huwag mo akong bastusin, ha? Paalam. Seryoso ako, bakit parang wala kang pagmamahal sa bata? Diyos ko, kawawa naman siya. Paalam. Siya na nga ang nagpakahirap magtrabaho para sa iyo. Kuya naman, kawawa naman siya. Tara na. Tama ka. Malaki na siya. May karapatan siyang pumili ng mamahalin niya. Kapag pinilit mo siya, kawawa naman So, siya. naiintindihan mo ba? Normal lang yun. Napakaganda na video. Hindi ka na babalik. Ang presidente na ang bahala. Sobrang sama na nito. tama Diyos na. ko, kanta. Kuya, Tirana, Kuya, tirana. tama Diyos na. ko, umalis ka na. Tol, Mag-subscribe na sa channel ng Lalas School para hindi mo mamiss ang mga kamangkamangang video. Mag-subscribe na kayo sa Lalas Huwag School kang channel para hindi magpaka-quixotic. mamiss ang mga cool Huwag videos. silang papayag na si Du ay pakasalan. Hindi ko siya pababalikin. Ayun ay Tapos na. magsisimula na Huwag tayo kalimutang maghanap ng mag-subscribe para motorsiklo. suportahan ang channel ko, ha? Mag-subscribe kayo Magsisimula sa na tayo channel maghanap ng ng Lala School motorsiklo. Magkita para tayo hindi sa niyo susunod na mamiss ang video, mga pamilya. nakakatuwang Sige na, video. magsalita ka pa. Ilabas mo dyan. Yan! Sige na, magsalita ka pa. Takpan mo ang bibig mo. Takpan mo na ang Ano? bibig mo. Paalam na. Magkita na lang ulit tayo. Anong ginawa? Bakit mo siya pinaiyak? Tapos ang daming bata ang kumakampi ito sa'yo? na ba ang problema ng pamilya ko at mga anak namin? Lumayo Nakatayo ka dyan? Pakawalan mo ang bata. Saka kita papayagang umuwi. Umiiyak na nga ang bata. Gusto mo pang dagdagan? Mahal mo ba talaga ang Kung anak mo? hindi ka alis, siya, kandua. susugod sila Masarap ka. sa'yo. Suntok mo ako. Suntok mo ako. Gusto mo yung kotse. Ano Wala, iniisip niya? makinig sa inyo. Mabait ang bata. Stop. Tapos pinapahawak Paalam. siya ng isang bilyong baril. Tapos siya pa ang mayabang. Ngayon, hindi Pwede mo ba siya mag-drive ang pipigilan pagtrato? na kunin ang matanda na may sakit. Paalam! Tama ba? Kaya mo na to? Mag-subscribe sa channel ng Gian Kung ayaw mo, ibenta ko na lang para sa'yo itong hindi baboy. ma-miss ang mga kakit-akit Maaari mo ba akong bayaran? Matanda na. Tara! Hindi na dapat ganun kumain. Naniniwala ka ba? Kaya mo Kaya yan. kong tanggalin ang 5 ngipin sa isang hampas Yan. lang. Salamat mga Oo, kaibigan oo, sa oo, panonood. oo, Sige, ayon sa Mag-subscribe susunod na mga kayo sa video. Lala School channel para hindi ninyo mamiss ang anumang kakailanganing na video. Mag-subscribe sa Lala School channel para hindi mo mamiss ang mga kapanapanabik na video. Kuya, kalma lang, Fiona. Magkita tayo muli sa mga susunod na video. Narinig mo ba? Ang anak mong babae, nag-aalaga sa'yo. Pero alam mo bang mahal ka niya, ha? Tinanong ko ang matandang malakas sa araw. Hoy, nag-aalala ako sa aking kapatid. Baka mamatay ako. Mag-ingat ka, Diyos ko. mag-ingat ka. Kita mo kung hindi ko siya pinigil, sinaktan mo na siya. Pinoprotektahan mo ba ako o ikaw? Kung wala si ate, sinaktan na kita. Paano ko siya Kawawa tatadyakan? naman yung bata. So, ano nagagawin mo ngayon? Napakadali. Totoo ba yan? Anong klaseng tatay ka ba? Tapos na. Tama na! Ikaw! Anong ginagawa mo na parang palihim? Grabe ma, nagulat ako sa'yo. Pumunta ka lang nang walang ingay. Tingnan mo ako, sobrang galing ko pa. Akala ko naghahanap ka sa kwarto. Bakit, Mama? Nais mo bang turuan kita kung paano kumita ng pera ng malinis? Hindi. Maghihingi ng pera kay nanay. Manghiling ng pera? Marunong humiling ng pera? Paano marunong kumita ng pera para kay nanay? Pinipigilan ng lola mo ang paghanap buhay mo. Kanina lang ang tapang mo pa. Ibigay lahat ng pera.
Wala na ba tayong pera? Tama na. Naubos na ang pera ni nanay. Wala naman silang binigay dito, nanay. Bago. Oh, salamat. Pakiusap. Promise! Kita-kit sa susunod na mga video. Ano nga ba ang aking hinahanap? Uncle, samahan mo ako sa bahay. Pinipilit na naman ni Chen na kunin ang baril. Tago mo. Pero ano ang magagawa mo? Talagang wala kang magagawa sa taong matigas ang ulo. Naligtas ko ang ngayon, pero hindi ko maililigtas ang bukas. Ano ang maiisip natin ngayon para mapasaya siya? Anong gagawin natin ngayon? Salamat sa panonood at hanggang sa muli. Pokmay, nandito ka rin ba? Ayan na, ang doktor. Mga bata, sumama na kayo. Kakausapin ko si Baisung. Sigurado akong mas epektibo ito kaysa sa iyo. Siya ang pinakamatalinong tao dito sa India. Ano ang nangyari, Kuya Nam? Kasalan! Kasalan! Tapos ay ang saya-saya! Hoy! Ngayon, araw ng kasal ng anak ko, mag-inuman tayo hanggang umaga, ha? Ang guro ay magsasalita Mga kaibigan, pa. Mag-subscribe sa Lala School Channel upang hindi ma-miss ang mga kawili-wiling video. Ohaw na po ako, tatay. Mula sa Kumusta po determinasyon. kayo, Tito Chin? Doktor ka ba? Plano mo bang pumunta dito ngayon para uminom kasama ang dalawang matanda? Kuya Chen, Magpapaalam sa nag-i-enjoy malaking ka ba pamilya sa ika-19. bahay? Pwede bang makausap kita Wala sandali? siya sa bahay, nasa labas siya, naghuhugas. Hoy! Nanay, Hoy, mga kaibigan, saan ba nakatayo ang mag-subscribe kapatid sa ko? channel na Lala Saan School pupunta? para hindi Saan ninyo ma-miss pupunta? ang mga Opo, kapanapanabik pupunta. na video. Kuya Chin, kahit na umalis Pakawalan na mo na siya, ang pinsan ko? nakakulong pa rin siya katulad ng dati. Sasabihin ko, ang gusto ko, gusto kong gawin kung ano man ito, wala kayong pakialam. Illegal ang ginagawa mo, alam mo ba? Kahit anak mo si Vui, hindi mo pwedeng pilitin siyang gawin ang ayaw niya. Gusto ko lang, anak ko siya, kahit ano ang gawin ko, kailangan niyang magbigay galang sa akin. Lumayas kayong dalawa. Tara na, hindi na tayo alis. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Opo. Sige, babalik kami ngayon. Kung sasabihin namin sa'yo, babalik kami dito. Kung patuloy kang magtatago ng kasiyahan, hindi ko malaya, magsusumbong ako sa mga autoridad. Diyos ko. Sige. Oo na, lumipad ka. Hindi pa Lumipad tapos. Ka. Takutin mo ako. Babalik ako. Pasensya na. Patay ka sa galing ko. Pangakong malaking pamilya. Putulin ang ahas at ihagis sa matanda. Hindi masama. Masaya ba ang mga kaibigan ko? Masaya! Tara, inuman na. Sige, medyo mahina. Ha? Kuya Min? Ate Mai? Bakit magkasamang naglalakad? Hindi ba alam ni ate ang magandang balita? Ano iyon? Si Chuchin ay pinilit si Duoy na mag-asawa. Hindi pumayag si Duoy. Kaya ikinulong siya ni Chuchin sa kwarto. Sinubukan na namin kausapin ni Min, pero hindi nagtagumpay. Ngayon, di ko na alam ang gagawin. Diyos ko, paano nagawa ni Tito Chin na maging malupit sa kanyang anak na babae? Paano niya nagawa yon? Sa tingin ni Nam, dapat magbayad ang ospital para sa pandemya. Ano ang nangyari sa kampo? Kahit saan ang pag-ibig, hindi suhaha, hindi grabe dahil sa tubig. Pinahihirapan mo ang pamilya mo. Bumalik na tayo sa trabaho. Gagawa ako ng konti. Kaya nakilala mo ba ang anak niya? Sinabi niya na hindi siya papasok sa bahay. Sinabi lang niya na siya ay tumatawa sa loob ng bahay. Paano siya magiging masaya? Sila ay napakaganda. Bakit ganito kahirap ang buhay ng batang ito? Kahapon gabi? Si Anong ay nangangahulugan ng kahapon gabi? Si Anong ay nangangahulugan ng kahapon gabi? Anong nangyari? Pwede ba akong uminom ng isang mangkok ng tubig? Pwede ba akong uminom ng isang mangkok ng tubig? Pwede ba akong uminom ng isang mangkok ng tubig? Ha? Oh, long bag. Subscribe sa channel nga Lasol, yung kayo na makitaan ng mga kuwili-wili video. Mag-subscribe sa Lala School Channel upang hindi mo makalitaan ang mga kapanapanabik na video. Oras na nga. Mag-subscribe sa Lala School Channel upang hindi mo makaligtaan ang mga kapanapanabik na video.
Humiga ka na, Sinda. Humiga ka na, Sinda. Humiga ka na, Sinda. Okay na ito. Buti na lang dinala mo siya sa tamang oras. Kung hindi, maaari itong maging peligroso sa buhay niya. Mag-subscribe sa channel ng Genmigon para hindi mo mamiss yung mga nakakatuwang video.